Baby, just think. Just breathe. Breathe. Just breathe. Okay, that's 6 minutes. Hello everyone, kumusta kayong lahat, lalo na dyan sa Pilipinas? Kasi ang balita ko, masyadong mainit daw ang panahon natin dyan sa ngayon. Huwag niyong kalimutang uminom ng tubig at kung lumabas man ng bahay, dapat hindi yung tirik na tirik yung araw. Pag wala namang importanteng gagawin sa labas, mas maigi na magstay na lang sa bahay, no? Para iwas heat stroke. Kasi uso talaga yan pag masyadong mainit ang panahon. By the way, itong vlog na ito is medyo late na. Last Saturday pa to, pero ngayon ko lang may upload kasi na-busy ako. Ito pala yung araw na naisipan ni Dee na mag-practice run kami. Or I mean, mag-practice drive from the house patungong hospital. Malayo-layo kasi yung bahay namin from the hospital, mga people. Nakalagay sa GPS is 40 minutes. So, sinubukan namin ni Dee na walang traffic this time. Nag-practice run kami. And nakarating kami sa my hospital at around 32 to 35 minutes. Pero we'll see pag ma-traffic. Siguro nasa 45 minutes. And ito nga, yan na yung hospital kung saan ako manganganak. Chinek na din namin kung saan pwede mag-parking, saan yung emergency entrance, yan. Tapos, pumasok na din kami sa loob ng hospital at tinanong namin kung ano yung mga process pag nagka-emergency labor, no? Or, yun nga, pag nanganak na, pag sumasakit-sakit na yung tiyan, kung ano yung mga dapat gawin para pagdating ng panahon, smooth na. I mean, alam na namin kung ano yung gagawin namin. Hindi na yung magkakanda-kandara pa sa kakahanap ng mga reception o kung sinong tatanungin, kung ano mga gagawin. So, yan yung ginawa namin ni Dee nung Saturday. Pasensya na sa video ko kasi panakaw. Since hindi ko alam kung pwede ba mag-video or not allowed ba. Sinabihan pa ako ni Dee na bawal daw mag-video sa hospital. Kaya, yan talaga, wala ako masyadong video. Pero in fairness, maganda rin yung hospital nila and malinis. Sa Astor Hospital, Mangkol, Bordubay pala ako mga people. And yan, malapit lang sa hotel kung saan ako nagtatrabaho dati. So yan yung Majestic Hotel. And pupuntahan din namin ni Dian kasi since malapit lang din naman tayo, no, bakit hindi? Pero unfortunately, wala doon yung mga kaibigan ko at saka yung manager ko na taga Cebu. Shout out to Miss Jenny. Hindi ko sila nakita kasi Ramadan kasi at the moment. So wala sila. I mean, late yung pasok nila. 7 p.m. And this time is around 5 p.m. pa to nung pumunta kami. Tinutukso pa ako ni Dinito kasi alam niya kung saan ako nagpapadrop palagi. Dahil ayaw ko na makita ako ng mga kulig ko na sinusundo hatid niya ako. That time nung bago pa kami, as in iwas talaga ako or nagtatago talaga ako kasi nahihiya pa ako na malaman na may kadate ako. And yan, papasok na kami sa loob ng hotel, yun yung lobby. And ito pala yung room 108 dati. Shout out to Hans kasi dyan siya nagtatrabaho last time and now naging Barbox na ang pangalan. And ito na nga, nakaakyat na kami sa may H floor kung saan nakalukit ang Sundowners, ang dati kong workplace. That's Elia before. No. Hello. My friend. How are you? Say hello to Miss Jenny. Hello, madam. How are you? Miss Jenny sick leave today. She told me. Yeah. No, I don't know. Malaki na talagang pinagbago ng Sundowners kasi tingnan nyo naman may pa-decoration na sila, nature inspired, and then may mga screen din para sa sports. Dati talaga is wala, plain lang yan, walang mga ganyan decoration, and sa labas is wala ding screen. Minsan-minsan lang pag may special occasion or pag may mga malalaking sports event. Kaya kudos to Miss Jenny kasi for sure isa siya sa may mga pakana nito. Nag-juice lang pala kami ni Dee kasi sumaglit lang naman kami since wala din naman sila Miss Jenny, Paula at Kim. And maraming salamat kay Madam Jenny kasi hindi niya kami pinagbayad. Hindi na ako pupunta ng Sundowners ulit kasi hindi naman kami pinagbabayad, na kahiya. Pero maraming salamat talaga Miss Jenny kahit di tayo nagkita ni na Kim at Paula, pero next time for sure pupunta kami dyan.
Next stop pala natin mga people is Alsif. So yan talaga yung plano din namin ni D na maglakad-lakad sa may Alsif since maganda pa yung panahon, hindi pa masyadong mainit. Ningal ako sa escalator. Hindi gumagana. Ayun! It's working here. Gumagana na dito. Yung sa baba hindi. Dito na kami sa Alsif mga people. Second time ko pa lang dito sa Alsif, and I think the last time is 3 years ago with my friend Jeff and Darlie. So this time I think mas marami silang mga stores at mga pakulo. Not ako sure ha, pero yun yung sa tingin ko, kasi marami silang mga display na ganito, which is di ko yan nakita last time, or baka hindi lang kami talaga gumala ng bonggang-bongga ng time na yun, kundi nag-Starbucks kami at saka more on kwentuhan na lang. At this point pala is naghahanap na kami ng makainan ni D kasi gutom na kami. Pero hindi kami sa restaurant na yun kumain since hindi namin bet yung mga pagkain nila. So more lakad-lakad pa while naghahanap din kami ng restaurant. And tingnan nyo naman, ang cute ng mumuso. Ano yung pa native style, pati yung Starbucks. So diba, hindi siya yung modern. Paano talaga siya pang Arabian something design, mga ganun. Napaka-unique ng approach ng ambience nila mga people. Kaya siguro isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming turista or locals na pupunta dito para mamasyal at mamili na din ng mga souvenirs. Meron pa nga ako nakitang dress na magkasya yun sa akin kasi malaki. Tig 5 dirhams tsaka 10 dirhams lang. Pero hindi na ako kumuha kasi meron naman na ako mga dress na mga gamit at the moment. So I think hindi na siya kailangan. Nakita din namin to, mga spices. Hindi ko lang alam kung ano yung mga pangalan yan mga people. At hindi ko na rin inamoy. Nakakita na sana kami ng restaurant na pwede namin makainan. Ano siya? Noodle restaurant. Mga noodles yung mga sinaserve nila. Kaya lang, grabe yung pila. 40 minutes yung waiting time. Pagod at gutom na ako at this point mga people, pero walang magagawa. Kaya more lakad pa talaga kami ni D habang naghahanap ng mga restaurant. And habang naglalakad, yan makikita natin yung creek. So meron dyan yung tinatawag nila na abra, yung mga maliliit na bangka. Last time na sakay ko is bayad ka lang ng 1 dirham para makapunta sa kabilang area. Pero hindi na ako sure sa pamasahe this time since matagal na akong hindi nakapag-abra ulit. Meron din sila dyan mga barko. Hindi ko alam kung ano yung gamit niyan. Kung pang tourist ba, locals, or pang commercial use lang ba siya. Kung saan-saan na kami napunta ni D para maghanap ng restaurant. So, nag-check siya sa Google, may nakita siyang Chinese restaurant sa may Courtyard Hotel. Kaya pinuntahan namin kung saan na kami nagsuot-suot para mapabilis yung dating namin doon. No? Kasi gutom na kami. Bandang huli, pagka dating namin doon, tinanong namin kung saan yung restaurant nakalocate. Sabi ng security, unfortunately, sarado sila mga people. Not sure kung temporarily ba or permanent shutdown. So, wala kami nagawa kundi pumunta na lang sa kabilang restaurant or pub. Tawag noon, Sherlock's Home ba yun? So, doon kami kumain. And yan na nga, hinatid kami ng security sa my floor kung saan naka-locate yung restaurant na yun. At this point mga people, honestly, medyo na bad trip na ako kasi rice yung hinahanap ng tiyan ko. Kaya lang, may times talaga na hindi mo bet yung menu. Kaya ang in-order ko na lang is yung Caesar salad, which is paborito ko yun and masarap din naman. Pero yun nga lang, di ako nabusog. Pero what to do? Hindi rin naman kasalanan yun ng restaurant. Minalas lang talaga kami ni D sa araw na ito sa aming dinner. After namin kumain mga people is dumiretso uwi na kami. And yan si Jaba, kita nyo naman, tuwang-tuwa.
kasi nakabalik na kami. And since gutom pa ako, tumira na lang ako ng tinapay at Milo para makatulog tayo ng maayos, no? And hanggang dito na lang yung aking vlog mga people. Maraming salamat sa panunood. Ingat kayo palagi. God bless and bye-bye.